for today, maglalakad lang tayo around San Malo. So ikot-ikot lang dahil wala tayong masyadong naiisip na galaan for today. So just a normal day for me. So bago tayo pumunta sa San Malo, kailangan muna natin kumain kasi hindi pa po ako nag. So let's go. Chicken curry. Papaitan na lang. Thank you. Pupunta na tayo ng San Malo. So from La Mesa Eatery, mga 5 minutes walk lang, nandito na tayo sa San Malo. Ganun lang siya kalapit, guys. And then marami kayong madadaanan na mga restaurant, tsaka mga tulad yan, Gongcha, mga restaurant doon sa kabila. May restaurant din dito na Chinese restaurant. So malapit lang talaga siya, guys. So few minutes from my place, nandito na tayo sa San Malo. So, yeah. So since pahinga ko for today, naisip ko na maglakad-lakad na lang dito sa San Malo para makita niya rin yung yung place. Ano? So nandito na tayo, guys, sa San Malo. Tatawid lang tayo dito sa may stoplight and then San Malo na siya. So hindi siya ganun ka-busy for today compare sa mga normal days niya. So welcome to San Malo. So ito nga pala, guys, ang tinatawag na Senado Square. Senado Square talaga yung name nito, pero mas kilala siya ng mga tao dito, especially ng mga Pilipino, as San Malo. Dito madalas maraming nakatambay na mga tao kasi dito rin yung maraming shopping center. Yan. So meron dito mga shopping center like
Meron Don Giordano and iba't ibang uri ng mga brands. May Mannings. So, meron din dito mga parang stalls kung saan makakamura ka. Meron din mga ukayan minsan. May mga ukayan din dito sa kabilang side. Yung mga mas makakamura ka. Like dito may mga nagtitinda rin ng mga fruits. So marami dito mabibilhan. But ito yung isa sa pinaka-popular dito sa Macau. Isa ito sa one of the tourist attraction dito. Yung Senado Square na mas kilala bilang San Malo ng mga Pilipino. Amazing. So since nandito na tayo sa may San Malo, puntahan na rin natin yung ruins of St. Paul. Isa rin to sa isa sa tourist attraction dito sa Macau. At ang maganda dito guys, bago kayo pumunta doon, marami kayong madadaanan ng mga free taste dito. So kapag yung ibang tourist dito, bago sila makarating sa ruins of St. Paul, busog na sila kasi sobrang dami nagpapa-free taste. So far sa this area na to, marami ng tao kasi syempre hapon na. And then mostly nanggaling sila dun sa ruins of St. Paul. So mamaya makikita nyo yung tsura ng ruins of St. Paul. Pero mas kilala rin siya sa tawag na Putol. Kasi Putol siya, simbahan siya ng Putol. Magkano yung ganito kuya? Ay, may take 70. Mato ka sir, mag-isa ka lang? Mato ka lang? Mato ka sir, para makasali na kami sa vlog. Sama ko sa vlog mo sir. Tama sa vlog niya sir. So dito kayo bibili ko. Anong vlog mo sir? Wala, nag-ano lang ako, nagbibideo-video. Hello po. Documentary lang ba? Ito naman ay beef. 3 months tumatagal ko sir. 3 months sumatag. Ito beef kuya. Magkano yung ganito po? May take 70, 130. Depende po. Take 20 Depende sa kilo niya.
Depende po sa timbang niya. Sobrang sarap niya guys. Oh. Saan sa Pilipinas, sir? Sa Cavite po. Pero dito rin ako nag-work. Upa-uwi pa lang ako. Oh. Anong work mo dito, sir? Sa Grabe, bago ka makarating sa taas, busog ka na. Sobrang dami ng pre-taste nila guys. Everywhere may pa pre-taste. What's it pang ya? 嘢生之後好食，可以我哋個包汁啊，即係出出包個哥。 Puro pre-taste tayo. So yun ang maganda dito. Bago ka makarating doon sa pinakataas, busog ka na talaga sa dami na nagpapa-pre-taste dito. Kaya hindi ka magugutom. So far malapit na tayo sa ruins of St. Paul. So kapag napunta kayo dito sa San Malo, punta lang po kayo dito puntahan nyo na rin yung ruins of St. Paul kasi marami talagang turistang nagagandahan dito sa putol na simbahan. Tapos busog pa kayo, so di ba? Tingnan nyo. So nandito na tayo guys sa ruins of St. Paul. As you can see, sobrang dami ng tao for today. And yan. Kita nyo. And then here, meron silang stage na ginagawa dito kasi meron dito Macau International Latin Festival. Sa gaganapin nila this March 29. So manonood din ako nun guys kasi kasama yung mga kaibigan ko doon. So, tignan nyo naman guys. Sobrang daming tao, mga ka-amazing. So obviously, isa to sa famous na attraction dito sa Macau, ang ruins of St. Paul. Sobrang pa sila ng some pre-taste dito guys, yung gano'n. Masarap din pala to. Grabe. Busog na tayo. Kami ng tao today dun sa ruins of St. Paul kaya bumaba na ako. But this time maghahanap ako ng
ng store kung saan ako makakabili ng bag. Kailangan ko bumili ng bag para sa aking pag-uwi. So, samahan niyo ako, guys. So, this area may isa na naman simbahan dito, guys. Yan, mostly marami rin Pilipino nagsisimba dyan. And pag diniretso nyo tong area na to, sobrang dami ng mga sapatos na tinitinda doon. So, ayoko magsabi ng mga brand kasi baka maano ka. Yan. So dito titingnan natin kung meron akong mabibiling traveling bag. Excuse me. Excuse me. Excuse me. I need to find the bag. Traveling bag. You have traveling bag? Huh? You have traveling bag like this? Traveling bag. Like for gym bag? Or gym bag, or gym bag. Only this one? Yeah. This one is the bigger one? How much this one? No other design? No, only two. Only that two? Ganun yung guys, oh. Kaso maliit. Wait. Ba't ang ganda? 199. So, titingin pa ako ng ibang design, guys. But it's... Dalawa lang yung traveling bag niya. So, try natin tumingin sa iba pa. Kasi this side, guys, yan. Sobrang dami dito mga iba't ibang uri ng store. Na, lahat sila halos karamihan may binibenta rin bag. So, pwede tayong tumingin ng mga bags everywhere kung saan yung may mas magandang options, di ba? Pero pag wala, balikan natin yung isa na yan. Kasi maganda rin yung design nila. Kaso, syempre, baka may makita pa tayo mas maganda since magkakadikit lang naman ang store nila dito. Tulad yan. Oh, bags. Let's see the bag. Pangya, you have traveling bag? No? No traveling bag. So, wala rin silang traveling bag, guys. Sana makakita ako ng mas magandang design compared dun sa una natin nakita. Hindi yung maganda dito sa place na to. So, marami kang options. Kapag may nakita ka kung may nakita ka na sa tingin mo na is maganda dun sa isang shop, huwag mo muna siyang bilhin kasi magkakadikit lang yung mga shop nila. Baka yung iba may mas makita ka pa na mas maganda. Tapos yung iba mas mura. So, depende rin sa inyo. Bags. Pag diniretso natin to, guys, puro shoe shop na yung area doon. Sa Rua do Campo na yun. Pag wala akong nakitang magandang bag, babalik ako dun sa kanila. So here, marami silang bags. But I'm looking for traveling bag. Parang lang mga ibang traveling. Pag you have traveling bag? No. No? Libig na. Only small? This one how much? 349. Only small also? No big? Oh, thank you, Sushini. So, puro pare-pareho sila ng sizes ng bag, pero mas maganda yung bag nang nandun sa kabila. Konti pa, konting lakad pa. Hindi naman, guys, so everywhere. You can check everywhere, di ba? Traveling bag. So hopefully makakita ako ng wala rin sa traveling bag.
Ito yung magandang shopping area banda dito talaga sa San Malo kasi magkakadikit lang yung shops nila. So hindi ka mag-worry kung ano yung na wala kang mapipili kasi for sure meron at meron kang mapipili. Minsan sa dami ng mapipili mo, hindi mo na alam kung alin yung pinaka best one dun sa gusto mo. So sobrang dami mo ng options, especially pagdating sa sapatos, sa mga branded na kung ano-ano pa, sombrero and everything. Yeah. So dito tayo sa isa. Anong store to? I decided to get the bag earlier. So tingnan natin ulit yung bag na napili ko. Where is the bag again? So, dahil wala silang bag, ito na lang ang bibiling ko. Saan na yun? This one, guys. And this one. How much this one pa yan? 299. $2.99? No discount. This one same? No bigger? No bigger? No, only this one size. Maybe I... $2.99? Okay. Okay? Yeah, maybe okay. BOC. PLC, okay? Tapos na tayo sa ating tour for today. Yeah, ganun lang kasi rest day ko today. As in pahinga. Napagod ako sa kakagala. So I just decided to just walk around San Malo para makita nyo kung gaano ka busy yung area na to. Yan. So nandito na ulit ako sa may isang simbahan. So since napakita ko na sa inyo yung area doon, sa mismong Senado Square, marami ng tao ngayon. Kanina konti pa lang yung tao doon. So dito naman tayo dadaan sa isang side. Dito naman yung maraming parang local market nila. And also they have some famous tea, milk tea. So this side, pwede kayong bumili dito ng mga kung gusto niyo, kung nagtitipid kayo at gusto niyo yung mas makakamura ng mga clothes. So this area siya. Only beside the milk tea shop. See? Meron din dito mga pang souvenirs and everything, clothes. So this one is affordable compared dun sa mga, syempre iba talaga pang mga branded. Pero magaganda yung quality dito ng ano nila. Hindi siya ukay. Semi. But looks good. Tapos yung tela magaganda. Ano? May mga golds. Ayan, so this area marami talaga kayong makikita dito ng mga mas mura kumpara sa kabilang side. Kasi sa kabila puro branded syempre. Ayan, meron din sila mga bags and everything. Clothes. Yan. This one is cheap. Cheap clothes. Yan. So umikot lang tayo actually. Pag inikot mo to, maraming area dito na pwede kang bilhan. Basta masipag ka lang mag-ikot. Pero pag tamad ka umikot, konti lang. Like this one.
So $15 lang yung mga clothes nila. Yung ibang clothes, especially nasa gitna. Pero yung iba nasa $20. Pero okay na rin yan. Not bad. Kapag kapag gusto mo ng mas affordable. So, huwag kayong mag-alam, makakabili pa rin kayo dito, hindi ng expensive. Yan. Diba? Para nasa Pilipinas lang din tayo. And then paglabas mo nga ulit, nandito na ulit tayo sa Senado Square. So, paikot lang siya, umikot lang tayo. Doon lang tayo sa kabila umikot, paikot. So compare kanina, mas marami ng tao ngayon dito sa Senado Square. The more na nagagabi, the more na dumadami yung tao. Grabe. So dito nagtatapos yung aking vlog for today. So hope nag-enjoy kayo mga ka-amazing. Well, bye-bye!